Nako, Erwin, the low bender, no? Ginisa po ni Senator Robin Padilla. Ano ka ngayon? Ha? Minamalit niyo si Senator Robin Padilla? Eh si Robin Padilla lang pala katapat mo? 'Di ba? Napakababaw po ng pahayag nito ni Erwin sa kanyang pagtatalo doon sa hearing. Ba, sinigaw pa. Proud po si Senator Erwin sa kanyang sinabi. Sometimes, yung mga style niya yon doon sa mga programa niya. Sir, hindi ka ba natuto sa kapatid mo na si Ben? Ha? Na ang style doon sa pagkikipag-programa nyo at sa buhay-buhay na estilo, eh iba. Sa realidad dyan, sir. Naiintindihan mo ba yun, sir? Ha? Halimbawa ako, vlogger, ganito yung style ko. Pag ako naging senador, hindi na ganito yung style ko. Di ba? Ngayon po, sinabi po ni Erwin Tulfo, minsan daw, mas batas pa ang taong bayan kesa sa batas. Kailan pa nangyari yon? Mula ng kasaysayan ng mundo, sir. Mula nang pinanganak ang mundong ito, kailan pa nangyari yun, sir? Ikaw lang po ang nagsabi nun at wala ka pong batayan doon. Ang pinagbatayan niya po kasi na isauli daw yung pera ng mga diskaya or mga nanagot. Unang-una, yung diskaya, hindi mo alam kung magkano isasoli. Eh, paano pala kung nagsoli halimbawa ng 100 million? Sabihin niya, yun na yun, lahat na yun. Payag ka, sir? Oh, hindi mo alam kung ano magkano isasoli. Sabi ka ng sabi ng isasoli. Dapat alam mo, number 1, kung magkano isasoli. Number 2, bakit at anong procedure ng pagsasoli. Bakit? Ha? Bakit? Para bang pinalilito mo si Diskaya lang lahat ng urakot? Ha? Wala nang kasabot na politiko. Ganun ba yon? Ipinasosole? Sa tingin mo, ganito, yung sinabi mong pasosole, isosole kayo ng Diskaya yun ng buo kung sakali? Ha? O sige, isaoli ang pera. Sa tingin mo, yung mga kasabot hindi nakasama? Ha? Sir, napakalabo na. No? Sir, huwag tayo mag-publicity, sir. Hindi yan technique nyo siya, sabi nyo sa programa nyo, na yung mga tao, para bang lumalabas, inilalagay nyo sa puso nila yung gusto nyo mangyari. Sir, sabi ng taong bayan, hoy, yung nagrally po nung September 1, wala po ako nakita. Ewan ko kung may nakita si Erwin, na sumisigaw isaoli ang pera, malibang kay School Bukol, pati kay Rimulya. Tama, mali? Diba? Sir, wag nyo ipatanggap sa taong bayan na ang sinisigaw nila, isoli ang pera. Majority po, majority. Ha? Nakita mo yung sa Mayloneta, 50,000 ata yun, mahigit. Sa tingin mo, sa lahat na na-apekto, 50,000 pumunta doon, hindi pa sinisigaw lahat yung isoli ang pera. Wala nga nakita eh. Yung kalahati doon, yung kay Vice Ganda, ang sinabi ni Vice Ganda doon, neutral siya. Hindi, bagaman sinabi niya yung kay BBM ay parang idol yata niya. Ang sabi po doon ni Vice, lahat managot ng magnanakaw. Isa-isa natin. Doon kay Topacio naman, yung grupo ni Topacio, resign. Yung ibang grupo naman ang sabi, panagutin ang Sara at Marcos at Duterte. Meron naman panagutin ang Duterte. Meron naman panagutin ang Marcos. Tama? Wala akong nakitang isoli ang pera. Sir, wag mong ipatanggap sa taong bayan tulad ng ginagawa nyo sa mga programa nyo na, galit ka, galit sa'yo lahat ng OFW. Kahit hindi naman galit sa kanya mga OFW. Ipinapatanggap mo sa mga tao. Sir, buko na namin yung ganyang style mo, sir. No? Checkmate na namin yan, sir. Wag mo nang uulitin yan. Di ba? Pinagtatawa ng abong plataforma na ngayon ng mundo ng social media. Sa ginawa mo po, di ba? Hindi mo na mababawi yan. Habang buhay mo ng bansag yan, the airbender or the lowbender. Di ba? Isosoli yung pera. Magkano isosoli? Dapat ang pagsoli, procedure. Due process. Yung Diskaya, uhulihin mo, sino kasama mo? Halimbawa, si Romualdez, saka si Saldi. Nabuking na. Ando na ebidensya, nalatag na lahat. Ipasoli mo ngayon yung pera.
Hindi mo pwede sabihin solely ang pera. Sino ka para sundin? Hindi nyo nga mapaamin yung sinong may salarin eh. Isosooli pa kaya? Wag kami. Basta makabara lang kayo. Gusto lang nito barahin si Senator Marcoleta. Sir, matalino ang tao. Hindi porket may programa kayo ni Rapi na yung taon binoto kayo kasi nagustuhan yung dati yung performance. Ngayon, yung performance nyo ngayon, nagkakalat kayo dyan, ewan ko lang kung magkabotohan ngayon, hindi na kayo mananalo. Siguro iba meron buboto sa inyo. Yung hangang-hanga sa inyo. May mga tao naman kahit niloloko na sila, ang pangit na ng performance ng binoto nila, binuboto pa rin nila eh. Di ba? Sir, napakalayo po ng sinabi nyo na mas minsan, kala mo talaga, proud pa siya eh. Tignan mo reaction ni Kimbo, mamaya mapapakikita ko. Talagang, kasi parang nakakagat ng kamyas eh. Di ba? Ito, panoorin nyo po ha. Si Rapi, panoorin nyo muna. Proud na proud eh. Magkapatid eh. Proud na proud eh. Kasi nasanay sila na dati, di ba dati sa Rapi sa Rapi Tulfo na yung yung programa niya, minsan kasi hindi nasusunod yung batas. Minsan pumupunta sa programa ni Rapi para doon kasi na-actionan. Mas na-actionan pa kasi minsan sa programa ni Rapi kesa doon sa batas natin sa Pilipinas na mabagal. Tama nga naman. Pero dyan, sa sitwasyon na yan, away asawa, away lupa, agawan lupa, dyan sa sitwasyon na yan, nagka-indisiplina sa huran, lalapit kay Rapi Tulfo. Pero, sa sitwasyon na to, diskaya at sabay-sabay lahat ng taong bayan na apektuhan sa kanilang tax, hindi mo pwede sabihin sa inyo lumapit at i-bend yung batas. Tama? Na total naman ganito, isaole, ang pera. Paano isaole? Hindi nyo nga mapaamin eh. Hindi nyo nga matawag si Romualdez eh. Bakit itaan niya tatawagin si Romualdez? Sagutin mo ako dyan. Sagutin kita dyan. Bakit ipapatawag si Romualdez? Bakit ipapatawag? Bakit? Ibabalik ko si tanong sa'yo. Bakit nga ba ipapatawag? Sige nga, bakit? Walang kasalanan? O may kasalanan? Hindi ko sinisisi si Romualdez. Pagpapaliwanagin lang. Pero hindi nyo magawa dyan. Buti pa si Senator Rodante Marcoleta, gustong ipatawag lahat dyan. School Bukol, The One Bull University, Telhap o Tell-all? Telhap kayo. Masahol pa kayo sa Telhap. Sabihin nyo na yan, sir. Diba? Nagkabukiyan na kayo. Kala nyo kasi gagaling nyo. Hindi porket tumanda kayo dyan sa Senado na walang ginagawa, gagaling nyo na. May nagawa naman silang batas. May nagawa sila. Pero hindi maramdaman ng taong bayan. Kasi mas nararamdaman ng taong bayan yung kurakot ng mga politiko. Bagay na hindi nila inaksyonan noong paman. Ito, painggan nyo. To Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kala mong galing yun. Kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Tama yung sinabi niya ng gagalaiti yung taong bayan. Tama yun. Ano yung gusto pa ng taong bayan? Tuloy. Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, also, I would like to manifest that. Yung mata niya, gumaganong yun, talagang ako to eh. Ako na to eh. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na... Yung sabi ni kay Erwin Tulfo, nang gagaliiti lahat ng taong bayan, correct yon. Tama ka doon, Senator Tulfo. No? Pero yung sinasabi ni Erwin Tulfo, pakinggan nyo kung tama, pakinggan nyo. Libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law. Sometimes, you have to law. Alam mo, nasa programa niya pa no? Ulitin mo nga doon. Shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that.
Narinig daw na Malacanang. Kaya nga po, dito po sa mga Kala niya, papaboran sa kanya eh. kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mukha ni Remulla. Yes, sir. Yung body language natin mo, ha? Yes, sir. Mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Oh, yes, sir. Para ba sinabi niya na, haka ko lang ha, yung body language niya, yes, sir. Di ba, sir? Nagkasundo tayo, di ba? Yan din nasa isip ko, sir. Abogado ako, yan din nasa isip ko, sir. Tama. Tama tayo. Tama tayo. Yan ang gusto ko sabihin, sir. Yan ang gusto ko iparinig kay Marcoleta. Parang ganun eh. Yun ang babasa ko sa body language niya. Basa ko lang yun. Haka lang yan, sir, ha? Tingnan mo. Basahin niyo yung body language, tingnan mo yung mata niya, pati yung ano niya. Matatalino tayo, mga nanay, tatay. Matatalino tayo. Tama, napagdaanan natin yan. Kita niyo body language niya, kahit di pa siya sasalita. Ibig sabihin, parang, sir, yan ang sinasabi ko, sir. Nakuha mo punto ko, sir. Yan ang gusto kong sabihin kanina pa. Buti na sabi mo, sir, Erwin. Parang ganun eh. Yeah? O, eto, Erwin, tulpok. Ha? Ganito kasimple yan. Sometimes daw na pwede labagin yung batas. Sir, nasa batas po ang solusyon. Ano mas maganda? Ipapasooli mo yung pera, pipilitin mo diskaya? Kung magbigay ng 100 bilyon lang yan, kung nakurakot halimbawa ng diskaya, 100 bilyon na B. Nagsoli na ng 100M para daw mapakinabangan ng taong bayan. Ano bibigay mo sa taong bayan? Personal na cash? Pupunta rin sa gobyerno yan. Ipaprocess pa ulit. So, publicity lang yung sinasabi mo na isoli ang pera. Gusto nyo lang blankahin si Marcoleta. Tama? Sir, eto may proseso ang pagsasoli ng pera. Lalo, nag-iimbestigasyon pa kayo. Babatas-batas kayo. Minsan, mas mataas pa taong bayan, kinukondisyon yung taong bayan eh. Sa nagrally. Kakaunti na naman nagrally. Wala na ako nakita sumisigaw ng isoli ang pera. Ayaw lang ni School Bukol yun. Pati ni Remulla. Kasi gusto nyo ipasok na isoli muna ang pera bago yung Witness Protection Program na inagustong hingiin ni Senator Marcoleta. Ganyan kayo kitang-kita namin, sir, mga taong bayan, yung pinagagawa nyo. Huwag kami, sir. O, di ba, anong pakiramdam? Na wala naman siya sabi yung taong bayan sasabihin ko na, galit sa atin ng taong bayan, sir. O, di ba? Alimbawa lang, sampula. Huwag yung gagamitin ng taong bayan, sir. Kasi eto katunayan kung yung sinasabi mo, taong bayan gusto, pabor, na isoli ang pera. At minsan sabi mo, mas mataas pa ang taong bayan kaysa sa batas na yan, ha? Diyan lang, sa loob na yan. Sige. Bakit pinagtawanan ka sa lahat ng social media? Nainis sa'yo, nagalit sa'yo. Wala ako nakitang kinampihan siya. Oh, wala. Mali ka dyan. Kung tama yan sinasabi mo, kuha mo pulso ng bayan, bakit nagalit sa'yo yung sinabi mo yan? Oh, so, ibig sabihin, mali yan sinabi mo, sir. Kaso, yan yung bagay kahit mag-sorry ka, hindi mo na kayang bawiin. Di ba? Tanggapin mo na lang na nasabi mo talaga yan. Na talagang ikaw, isang nagmamalaki pa kay Senator Marcoleta batas pati si Remulla Biruin mo si Remulla, opinion lang daw yun. Pero parang hindi, kay Lacson, opinion. Nag-o-opinion ka sa gitna ng dilubyo na to? Ha? Nagbibigay ka ng opinion? Halimbawa, meron isang mahalagang bagay na dapat pag-usapan tungkol sa pamilya na kailangan seryoso ang usapin. Magbibigay ka ba ng opinion doon? Ganito yun. Opinion ko lang Hindi, maselan yun Eto pa kaya maraming tao na apektuhan. Tablado kayo ngayon, pinagbulbul kayo ngayon ni Marcoleta. Diba? Isasaoli ang pera. Diba? Mali po yung sinasabi po niya. Eto, pakinggan nyo po. Sinabon, binara ni Senator Robin Padilla itong
si Erwin Tulfo, no? Ng mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maaari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi, minsan nga daw gusto ni Erwin lihisin yan eh. Di ba? Pero mga katwiran si Erwin dyan, mamaya, tingnan mo yung katwiran niya. Yung bulok na sinabi niya, pinangatwiranan na niya mas, yung bulok na sinabi niya, na mas minsan mas mataas pa daw yung batas, ay yung taong bayan kaysa batas. Bagay na hindi naman totoo yun. Bulok na yun, ha? Ngayon, pinangatwiranan niya yung bulok na sinabi niya na mas bulok pa doon. Yan nyo, panoorin nyo. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Relax na relax si Erwin, no? Kala mo naman talaga sasagot ng tama, eh, no? No? Sir, hindi yan broadcaster, ha? Nasa Senate ka na, sir. Ha? Idol pa naman kita dati, pero ngayon, reject na muna. Pag gumawa ka siguro ng dyan, ng kakaibang tama dyan, eh, babalik ko siya pagiging idol ko. Thank you, Senator Padilla. O, tama sinabi ni Senator Padilla. O, minamalit nyo to. Ito yung may katwiran. Kahit saan ka pumunta rito sa Pilipinas, ibig sabihin niya, may iba't iba tayong pinapatupad na batas. Batas halimbawa, resolution sa city, sa pangunguna ng mga sanggunian, yung mga councilor, di ba? Nagpapatupad, mga session sila, isinasa batas siya, di ba? Kahit sa barangay may batas. Maliban na lang dun sa sa subdivision, bawal magtapon ng basura. Eh yun, hindi lang parang ano lang yun, parang dun lang yun. Pero masasabi mong batas din yun. So, ibig sabihin, tama si Senator Robin na tayo mambabatas, dapat tayo sumunod sa batas. Ano pa kaya ikaw ay naging senador, di ka susunod sa batas? May isa ka lang lalabagin para dito sa sitwasyon to? Sabi ng iba, depende daw sa sitwasyon yan. Para kung may lalabagin ka. Mali, sir. Etong usapin na to, hindi po ito pwedeng labagin. Yung sinasabi mo lalabagin na batas, talagang napaka-hard situation yun. No, napaka-hard. Alam ba, may pitang batas, na batas talaga, nabatasan, napirmahan, ha? Wag kang wag na wag kang tutuloy diyan sa dakong 'yan.
wala ka na ibang paraan na mamamatay ka na, tumuloy ka sa dahong yan. Nilabag mo yung batas para mabuhay ka. Yung mga sitwasyon na yun doon. Pero ito, hindi po pwede labagin yung batas dito. Bakit? Napakaraming paraan. Iimbestigahan muna kasi. Hindi ito yung sitwasyon na tulad ng pinagbabati niyo yung mag-asawa na labagin yung batas. Magbati na lang kayo, may pili naman kayo eh. No? Hindi po ganun yon. No? Oh. Ang gusto kasi ni Erwin dito, ipilit yung gusto niyang mangyari. Na, ikaan niya. O, sige, isoli ang pera. Isoli na tong pera. Yun lang, tapos na. Gusto lang marinig ng taong bayan yung isoli ang pera. Pero liban doon, paano gagawin mo isoli ang pera? Di ba? O, yan ang sinasabi ko po sa inyo. O, pakinggan nyo. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. Oh. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. Oh. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. Oh, eto sabihin, Vox Populi, Vox Dei. Ito po ang ibig sabihin nito, Vox Populi, Vox Dei. Literally means the voice of the people is the voice of the God or the voice of divine. Naniniwala po si Senator Erwin dito sa katwirang ito. Ito po ang kanyang pinasok para lang palitawin na yung kanyang sasabihin na tungkol doon sa lalabagin ng batas alang-alang sa taong bayan, ito yung ginawa niyang example. Yung tinatawag sa Latin word na Vox Populi, Vox Dei. Ang ibig sabihin, voice of the people is voice of the God or voice of divine. Ba, ginamit pa ang Panginoon Diyos. Ha? Wala po kayo mababasa. Mamaya, tatalakayin natin yan. Ha? Ito, pakinggan nyo. Tuloy natin. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Oh, eto, sandali Wala po akong narinig. Tayo mga tatay, nanay dyan. May narinig po ba tayo na sumisigaw doon ay soli ang pera? Pagpalagay natin meron, mangilang ilan lang yon. Hindi yun na naging batayan niya doon sa tinatawag na Latin word na Vox Populi, Vox Dei. Yung na means the voice of the people is voice of the God or voice of divine. Ibig sabihin, kung ano yung sinigaw ng taong bayan, yun din ang gusto ng Panginoon Diyos. Yun ang gusto ng pinaka-divine. Di ho ba? Ay, tuloy natin. Nasa excitement na tayo Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. Tama yun. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth
kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is ika nga a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? O, eto wala pong sinasabi ang sigaw ng taong bayan. Meron mang kakaunti lang yon. Huwag nyo pong ipasok yung kagustuhan nyo na pinipilit niya po kasing sabihin dito na sumisigaw ang napakaraming taong bayan. Hindi ko lang nila sabihin niya buong Pilipinas sumisigaw na isoli ang pera para maipasok lang yung katwiran na yung salitang word na Latin na Vox Populi Vox Dei na means voice of the people of voice of the God, the voice of the God. Sir, wala po, ang paraan po ng Panginoon Diyos, hindi po sa mga tao ilagay yung katwiran nila. Lalo sa mga nagrarally, papayag ka ba yung Panginoon Diyos ilalagay niya yung katwiran niya sa mga bunganga ng mga nagrarally? Hindi po, sir. Ang salita po ng Diyos, inilagay niya sa Biblia, sa panahon natin. Sa mga panahon ng propeta pa yung sinasabi mo, ang Panginoon Diyos, ang kaparaanan ng kanyang pagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sir, ngayon, sir, panahon ng Kristiyano, ang pagbatayan po natin ay yung salita ng Diyos, kundi yung Biblia. Ayun naka-display nga, Biblia. Sir, yung sinasabi niya kasi, yung katwiran niya dito, gusto niyang palitawin na voice of the people, voice of the God, para lang maipasok na pwedeng labagin yung batas kasi kagustuhan ng Diyos yun. So, syempre na nga naman, ako nga naman, syempre, Panginoon Diyos na yon ay tama, gusto ng taong bayan, gusto rin pa ng gusto ng Diyos. Mali po yung katwiran na yan, sir. Malayo na kayo sa batas, malayo pa kayo sa katwiran ng tao, malayo pa kayo sa katwiran ng Biblia. Ewan ko bakit naging senador kayo. Tuloy. I have no answer. My only answer, Mr. President, 10 minutes is na lang. isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. Tama yun, tama naman. Alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Basta sinabi niya lang yun. Madaling sabihin, sir, pero mahirap gawin yan, sir. Ganyan sila. Di ba? Pati yung kapatid niya, buhabatikos kay Marcoleta, may 1 billion daw. Ganyan sila. Kung ano lang gusto nilang lumabas sa bibig nila, sabagay, hindi sila abogado Kaya yung mga sinasabi nila, hindi nila napag-iisipan. Kung ano lang lumabas sa bibig nila, yun ang gusto nila mangyari. Sir, hindi po yung programa sa telebisyon na katulad ng ginagawa nyo, na kung pag gusto nyo yung gusto nyo mangyari, patawag si ganito sa programa nyo, napapatawag nyo. Yung sitwasyon na yan, sir, nandyan tayo sa Senado. Huwag nyong gawing parang ano yung programa nyo, sir. Nasa Senate na kayo, sir. Tuloy natin si Senator Robin Padilla. Tingnan mo kung paano binara. Binara itong si Erwin. Ginisa, sinabon. Tingnan mo minamaliit nyo si Erwin, si Robin Padilla. Tingnan mo paano yung katwira niya. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro.
Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing, ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin. Saka ito pa, mas marami po nagsasabi na ikulong na yan. Bakit pa binabodyguardan yung mga diskaya? Kesa doon sa magsoli ng pera. Voice of the people yun. Voice of the God pala yun. Paniniwala mo. Di dapat sundin nyo, makulong na. Pwede na bagay ng batas. Ngayon, sir, ganun ba yun, sir? Mali po yun. Tuloy natin. Ginoong Pangulo, tama po. Naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y #1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Eto ang ganda ng katuyan ni Robin dito, pagsunod sa batas. Kahit ano pa yan, sir, huwag kang babali sa batas. Sir, pinagtibay yan, sir. Yan ang kagustuhan lahat, sir. At tama, sir, pag sumunod sa batas. Kahit sa Biblia, sir, sumunod ka sa Biblia. Sumunod ka sa medical. Eto, parang punta tayo sa doktor, sa medical. Pag sinabi ng doktor, inumin mo antibiotic mo, di mo sinunod. Ayun, natigok. Nagkaroon ng infeksyon, hindi sinunod Doktor na lang yun hindi sinunod doon tayo dumako sa computer, IT. Pag hindi mo sinunod, sir, itong computer mo, i-format mo. Hindi, niya, ganito gagawin ko. Hindi ka sumunod sa Sir, doon po nakaloob, yung hindi naman batas yun, sir, pero yung batas kasi may aral doon. Nasusundin mo yun. Pag hindi mo sinunod yun, sir, magkakagulo. Pag ito nagsoli ng pera, ano gagawin? Sino magsasoli ng pera? Tanungin ko sa'yo, sino magsasoli ng pera? Basta makapagsabi ka, basta ako, soli ang pera. Ang daling sabihin, sir. Pero mahirap gawin yan, panindigan. Senador ka pa man din. Dapat, nag-iimbestiga ka muna. Pag na-imbestigasyon na, at napatunayan na yung diskaya at iba pang mga halimbawa, congressman, doon mo ipasoli ang pera. At sa pahirapan pa yun. Paano kung yung pera ayaw niya ilabas? Magpapakulong na lang siya. Di ba? Sir, ganun lang kasimple yun. Ito, tuloy natin. Sagot ni Erwin Tulfo, ito. Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, just last point. Ipaglalaban niya talaga. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Tell you. Kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao, ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, I've been to Tawi-Tawi, I've been to
Marawi. Hmm. Aro nga po ako magsalita ng tausog eh. O sige na, But teka, anyway. sige na, lumaki ka na sa Mindanao. Ang dahil mo na alam. Sige na. Ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang Okay. you're comparing apples to oranges. Okay. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang sinasabi ko lang po, ito yung malinaw, na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. O, tamo, opinyon ka na naman. Opinyon na naman po na isoli ang pera. Ano ba talaga? Opinyon na isoli o isusoli talaga? Ha? Naku naman, sir. Huwag nyo. Sir, ang layo nyo nga sa katwiran. Layo nyo pa sa Biblia na reasoning. Lahat. Pati ba naman pagsagot nyo, malayo pa rin. We have to return it. Oh. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, Oh. gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, Oh. then siguro po, in good faith, Mr. Okay. President, Oh. isoli po nila yung mga nakuha po nila. Oh. That is all, Mr. President. I have no further statements. Oh, tingnan mo. Ngayon, nakikiusap kay Soli ang pera ngayon. Ha? Sinasabi niya si Robin, taliwas daw yung sinabi niya sa Bangsamoro. Sir, alam namin walang ninakaw ang Bangsamoro. Mga Muslim di ang magnanakaw. Alam namin yan. Sir, ang punto ni Robin dito, yung mga yon sumunod sa batas. Ibig sabihin, lahat tayo nandito, kung yun niya sumunod sa batas, susunod din tayo dito. Mapamalit man o pamalaking batas. Kasi kung sa maliit na batas niya hindi no sinusunod, lalo pa kaya sa malaki, sir. Magkakagulo ang Pilipinas, sir, pag hindi sumusunod sa batas. Huwag mo na isingit yan, sir. Huwag mo na, oo, gusto na isoli. Lahat naman tayo pwede sabihin, mas masarap isoli yung pera eh. Pero siyempre, may due process paano magsoli. Hindi basta-basta, isoli mo ang pera. Tatanungin sa'yo eh, sino magsasoli? Pangalawa, magkano isosoli? Pangatlo, sino mga pumorsyento at isosoli yun? Alam mo na ba? Paano malalaman, sir? Paano malalaman yon? Sa investigasyon na ginagawa ng Blue Ribbon Committee ay hindi pala ginagawa. Si Senator Marcoleta lang pala ang gumagawa. Kasi yung committee nyo, walang direksyon. Diba? O, yan ang sabi ni School Bukol. Wala daw direksyon ang komite ni Senator Dante Marcoleta. Yung sa inyo, may direksyon? Nung sabihin mo, mas mataas pa ang taong bayan kaysa batas? Diba? O, sinasaway lang kita. Ang lahat ito, opinion ko lang. Tsorya ko lang lahat to, haka ko lang. O, diba? Sa'yo, wag mo sabi, opinion mo lang pala yan. Sa kadulo-duluhan, sabi mo, opinion mo lang pala yun, na isoli yung pera. Ano ba talaga? Opinion mo lang yan o talagang isosoli yung pera? Nalilito kami, sir. Ano ba talaga? Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo.